Isa pong mapagparang araw muli sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon sa araw na ito, sa Kanya pong patuloy na biyaya, pagpapala sa ating lahat. Ayan, kamusta? Kamusta po ang inyong mga kalagayan? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan ng bawat isa sa atin. At muli, ang amin pong dalangin ay ang salita ng Panginoon ay makatulong sa atin para po tayo mapalakas at makapagpalakasan sa isa't isa. Purihin ang Panginoon sa kanyang biyaya, sa pagpapala niya, sa mga nakalipas na mga araw, sa napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Sa mga nangyayari sa ating paligid at dami pong mga problema, mga alalahanin, ang dami pong mga kaguluhan na nagaganap sa panahon natin, pero salamat sa Diyos pa din dahil unang-una buhay pa tayo, and of course pangalawa ay Diyos ay hindi patapos para sa atin. So purihin ang Panginoon. So salamat sa Diyos sa muli sa araw na ito, at muli ang salita ng Diyos ay muli ating pagbulay-bulayan sa araw na ito. Ang ating pong tinatakbo ng ating pag-aaral is about spiritual growth. Okay, ang programang ito ay ginawa para po maabot ang mga kapatiran na sa ganitong paraan ay ang mensahe ng Panginoon ay makarating at mapalakas ang programa ito para ang salita ng Diyos ay makarating din sa iba't ibang mga lugar. Kung ikaw ay ngayon pa lang makakapanood, ang programa ito ay ginawa para sa ating lahat, para ang maranasan natin ang pagkilos ng Diyos, ang presensya ng Diyos, at lalo higit ang salita ng Diyos na nagpapalakas, nagpapatibay sa ating mga buhay. Okay? So, para mapalakas ang mga iglesia, ito po ay programa ng Southern Tagalog District Council ng Assemblies of God, at ito ay ginagawa natin para unang-una ay maparangalan ng Panginoong Jesus at ang salita ng Diyos ay maipalaganap. Okay? So, saan man kayo naroon, ano naman pong grupo, yung kinabibilangan, ito ay programa para sa ating lahat. Okay? So, nawa makatulong kami at makatulong ang programang ito para tumibay ang ating pananalig, ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So, purihin ang Panginoon. Okay, so, spiritual growth. Ang ating pong tinatalakay ngayon ay signs of maturity. Okay? Aklat po ng Ephesians chapter 4, verse 11 down to 16. Okay, babasahin po natin sa Biblia, Sabi po dito, Ephesians 4:11 to 16. Okay? At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging apostol, ang iba naman mga propeta, ang iba mga ebangelista, at ang iba mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos, at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sarisaring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa magitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Nang sa gayon, 15. Sa halip, sa magitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa magitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay ng mga kasukasuan at mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumagarap ng tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa magitan ng pag-ibig. Ayan, so salamat sa Diyos sa Kanyang mga salita, at pinagpala ng Panginoon ang Kanyang mga salita. Kagaya ng ating binasa, kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ito ay lalaki
at lalakas. Ang buong katawan, ang katawan ay lalaki at lalakas kung ang bawat parte ay gumaganap ng kanyang tungkulin. Okay, so the sign of maturity. Okay, lagi nating sinasabi sa introduction yung pong paglago sa Panginoon, pagiging matured sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi laging nakabatay, hindi laging nakabase sa kung gaano ka nakatagal na Kristiyano, kung ikaw ay tumutugtog, kung ikaw ay nagtuturo, kung ikaw ay nangangaral, o mayroon kang malaking responsibilidad sa church, hindi lang laging nakapatay doon. Pero, isa yon sa mga palatandaan ng isang tao ay lumalago. Okay? So, last time na pag-usapan natin, the signs of maturity. Una ay able to serve, handang magpagamit. Okay? Hindi tayo but Christian. Yung sinasabi nating but ako, pagka inutusan, pagka inassign, ang lagi sagot ay but ako, hindi tayo but Christian, hindi tayo mga paniki, kundi tayo laging handa sa pagsuserve, laging handa sa paglingkod. Pagka sinabing ikaw, sige, ako po, yan, minsan pa nga volunteer pa. Minsan yung mga ang mga pastor minsan ako personally, bagamat yung mga membro naman sa church ay kilalang kilala ko na, alam ko kung sino yung pwede kong biglain, mayroon namang may mga pagkakataon namang hindi ako nag-assign kundi kung sino yung mag-volunteer. Okay? Minsan may mga sitwasyon na ayaw kong mag-point o mag-pinpoint o kaya ay mag-assign. Kasi nga baka pagka in-assign mo ay tatanggihan ka. Okay? Pero sa church, may mga kilala talaga ako, yung mga dinidisciple ko, sa tulong ng Panginoon, yung ating mga tinuturoan, dinidisciple, ay kaya ko yung biglain, pagka sinabing ikaw dito ay sigurado yun, pero may mga ibang hindi ganun yung karakter. Okay, hayaan mo mag-volunteer. Kaya minsan sabi na to, sino po ang available sa ganito, pwede ganito. Yan, siguro sa church po ninyo may mga ganun ding sitwasyon. Kung kayo yon, at kaya mo naman, volunteer natin ang sarili. Ako po, di ba? Hindi pwedeng but ako, kundi ako. Yan. Ako yun. Okay? So, pag sinabing, sinong sasama? Sasama po ako. O sinong magmilit ngayon? Ako na po. So, mas maganda po yun. Okay? So, pero huwag mo namang iyuhin lahat. O huwag mo namang trabahuin lahat ng trabaho. I-distribute mo naman sa iba. Baka naman mayroon pang gustong mag-volunteer, ikaw laging nauuna, lagi mo nauunahan, So, kung mayroon ka nang nagawa, kung mayroon ka nang trabaho, so yung iba baka mayroon pang ibang pwedeng gumawa. Okay, so huwag mo namang tawag doon, punuin o overload ang iyong sarili sa mga responsibilidad. Okay? Pero napakagandang karakter na handa kang mag-volunteer, handa kang mag-serve, handa kang maglingkod, handa mong ialay ang iyong buhay at ang iyong sarili para sa mga ministeryong pwede mong gampanan, pwede nating magawa para sa Panginoon. So, able to serve. Ngayon po, pag-usapan natin is able to stand. Yan. Able to stand. Ang kakayahang tumindig. Yan. Able to stand. Ang sabi dyan, sa verse 14. Okay. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang
madaling matangay ng sari-saring aral. Able to stand. Ang isa sa palatandaan na ang tao ay malago, okay, kaya niyang tumindig. Di ba yung bata, sa umpisa yung mga bata, no, natututong gumapang, natututong tumindig, natututong maglakad, hanggang sa maging stable na yung kanyang katawan, hanggang maging stable na yung kanyang balance, alam niya nang balansehin ang kanyang mga galaw. So makikita natin at matutuwa tayo kapag ang mga bata ay natututong maglakad. So kapag nakahakbang na yun ng ilang hakbang, no, tuwan-tuwa yung parents, tuwan-tuwa yung pamilya, you know, at minsan nagpapalakpakan pa kasi nakakatindig na, nakakalakad na, nakakahakbang na. So actually, ganun din ang mga mananampalataya. Sa totoo lang, ano, ang sobrang tuwa ng mga pastor, sobrang tuwa po ng mga kamanggagawa nating pastor kapag nakikita ng mga pastor na yung mga kapatiran, yung mga members sa church na able to stand, able to step, ano, kaya nang maglakad, kaya nang tumindig. Wow, ano? So, malaking bagay po 'yon. So, ang mga palatandaan ng tao'y malago ay kaya nang tumindig. Ano ibig sabihin nun? Kayang tumindig sa kanyang pananampalataya, able to stand in the faith. Okay, so, sabi doon, sa binasa natin, chapter 14 ng Ephesians, ano, ng Ephesians chapter 4, and verse 14, hindi na tayo kagaya ng batang nadadala ng sari-saring mga aral. Okay, ano? Yan. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo kagaya ng mga batang madaling matangay ng mga sari-saring aral. Okay? Yan, able to stand. Alam niyo po ngayon, sa totoo lang, ang dami po ngayong mga lumalabas ng mga katuruan, lumalabas ng mga aral. Ang totoong malago sa pananampalataya, kaya niyang i-filter yung mga kanyang nakikita, napapanood. Hindi lahat ng napapanood sa social media totoo. Okay, kaya po marami mga lumalabas ngayon patungkol sa mga pananampalataya, patungkol sa mga lindol, patungkol sa mga huling panahon, patungkol kay Kristo, na si Kristo ay nandito na sa daigdig, na si Kristo ay nasa China na si Kristo ay nasa Korea na, okay, na si Kristo ay hindi yung, ngayon po may bago, ano, so, na si Kristo ay hindi, kung paano sabi ng Biblia na si Jesus ay, yung kanyang pagbabalik ay makikita natin. Hindi ganon, mayroon ngayong lumalabas na katuruan na si Jesus ay, bababa ng hindi alam ng tao. Siya ay titindig at tatayo sa gagawing third temple sa Israel. Ano? Which is kinukondisyon nila ang isip ng tao. Actually, ang titindig sa third temple, no, gagawin sa Israel ay Antichrist ang maghahari diyan, no? Pero ngayon kinukondisyon ngayon ang isip ng mga tao. Mayroon na po ngayong mga article, mayroon na po ngayong mga lumalabas na mga katuruan na si Jesus o si Kristo ang pupwesto doon sa trono. So mag-ingat lang tayo, ano? Marami po, mayroon pa po nga Mother God, yung Mother God, ano? So napakalakas din po yan ng teaching na yan, ano? At nagkalat po yan kahit saan about the Mother God, na ang Diyos Ina, ano? Kung mayroong Diyos Ama, Diyos Anak, mayroon ding Diyos Ina. Actually, that Mother God is not actually the Mary, the mother of the Jesus, no, sa daigdig, no, nung si Maria na nagdala sa sinapupunan, ano, kay Jesus. Hindi yun yung Mother God actually. Yun yung Mother God
sinasabi nila sa Revelation. So kaya po mag-iingat po tayo. So ang sabi diyan, ang mga totoong malago sa pananampalataya, hindi basta natatangay ng mga maling mga katuruan, sari-saring mga aral na naririnig. Lalo na po sa social media, huwag natin laging paniwalaan ang mga napapanood natin. Hindi po totoo yan. Okay? Lagi tayong naka-stand sa katotohanan. Lagi tayong naka-stand sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kapag yan ay wala sa salita ng Diyos, bakit mo i-entertain? Hindi na natin masyadong ini-entertain ngayon yung mga katuruan o lumalabas ngayon kung ano-anong sinasabi sa social media. Ginugulo mo lang ang isip mo, ginugulo mo lang ang isip ng mga taong makakakita, makakarinig at makabasa ng iyong mga post. Okay? So, able to stand in the faith. Basta alam mo sa sarili mo ang iyong pananampalataya, ang iyong relasyon sa Panginoon. Ano man ang mga lumabas na mga katotohanan, ano man ang lumabas na mga katuruan na wala sa Biblia, huwag mong paniwalaan o kaya huwag mo nang i-entertain. Ganun lang yung kadali. Okay? Able to stand in the faith, able to stand in the truth. Yan, no? Able to stand in the faith, able to stand in the truth. Okay, sabi po dyan, sa verse 14 pa din, no? Hindi na tayo naliligaw ng mga taong hanghangad ay dalhin tayo sa kamalian sa magitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Hindi na tayo maniligaw ng mga taong hangad ay dalhin tayo sa kamalian. Able to stand in the truth. Hindi tayo nalilinlang, hindi tayo basta nadadala. Hindi tayo natatangay ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian. Alam mo ang katotohanan. Ang mga taong malago sa pananampalataya, pinanindigan niya ang katotohanan. Ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Kahit pa ikaw na lang ang nag-iisa. Ngayon kasi yung mali ay ninonormalize ng tao. Na dahil halos lahat ng tao ay gumagawa na noon, o dahil lahat ng tao ay tanggap na ang ganung bagay, nagiging totoo. Okay, pero tayo mananatili kung ano ang tama. Okay, able to stand in the truth. Kahit pa ikaw na lang mag-isa. Kahit pa lahat ng tao ay gumagawa, normal naman na, pwede naman na yan, okay naman na, normal naman, lahat naman ay gumagawa na yan. Pero kung yan ay mali, mananatili kang tumindig sa katotohanan. Salamat sa Panginoon sa kanyang paalala sa atin at tayo po saglit na manalangin. Panginoon, salamat po ng marami sa araw nito. Muli po ay aming pinagkakatiwala sa iyo ang aming mga buhay. Ikaw po ang mataas at mapapurihan sa amin. Tulungan mo kami na manatiling tumindig sa katotohanan, manatiling tinigan ang aming pananampalataya, tinigan ang aming prinsipyo bilang isang Kristiyano. Salamat po ng marami sa inyong lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat sa Panginoon. Ingat po tayo palagi. God bless us all.